perpekto. Ito ang salitang paulit-ulit na umiikot sa isip ni Samuel Bitencourt habang pinagmamasdan ang bagong family portrait na nakapatong sa kanyang mamahaling mesa. Naroon siya, ang CEO ng isa sa pinakamalaking real estate company sa bansa, nakatayo ng may kumpiyansa. Sa kanyang tabi ay ang kanyang magandang asawa, si Veronica, na may ngiting kasing tamis ng pulot. At sa kanilang harapan, ang kanilang munting anghel, ang 6 na taong gulang na si Emily. Isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Pero may mali. Isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ni Samuel. Isang bagay na bumabagabag sa kanya sa tuwing titingnan niya ang larawan. Hindi ang ilaw, hindi ang komposisyon, ang mga mata ni Emily. Sa larawan, nakangiti ang kanyang mga labi, ngunit ang kanyang mga mata, walang kislap. Tila may nakatagong takot sa likod ng mga yon, isang anino na hindi dapat naroroon sa mga mata ng isang bata. Mas maaga lang ng araw na yon, sa gitna ng ingay ng mga ilaw at kamera sa kanilang mansyon, unang naramdaman ni Samuel ang kakatwang pakiramdam na yon. Okay, one more happy shot, Mr. and Mrs. Bitencourt. Little Emily, smile for Daddy, sabi ng photographer. Hinawakan ni Veronica ang balikat ni Emily at marahang inayos ang buhok nito. Smile, sweetie, bulong nito sa malambing na boses. Para maganda ka sa picture. Nakita ni Samuel ang bahagyang pag-igtad ng kanyang anak. Ang munting katawan nito ay tila biglang nanigas sa pagkakaupo. Ngunit kasing bilis ng isang kisap mata, nawala rin iyon. Pilit nang ngumiti si Emily, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Binaliwala ito ni Samuel. Pagod lang siguro ang anak ko, sabi niya sa sarili. Masyadong marami ang nangyayari. Ang company, ang mga bagong proyekto. Hindi niya ito masisisi. Ang hapunan nila ng gabing iyon ay tahimik, gaya ng dati. Si Veronica ang laging nagbubukas ng usapan. Kinakamusta ang araw ni Samuel sa opisina. Habang si Emily ay nakayuko lamang, halos hindi ginagalaw ang pagkain sa kanyang plato. Emily, anak, bakit hindi mo ginagalaw ang pagkain mo? Hindi mo ba gusto ang luto ni Manang Joanna? Tanong ni Samuel. Bago pa man makasagot si Emily, sumabat na si Veronica. Ang ngiti ay hindi pa rin nawawala sa kanyang mga labi. Hayaan mo na siya, mahal. Siguro ay mabusog lang siya kanina sa merienda. Okay lang yan, sweetie. Just eat what you can. Habang nagsasalita si Veronica, aksidenteng natabig ni Emily ang kanyang baso ng tubig. Natapon ito sa puting mantel ng mesa. Namilog ang mga mata ni Emily sa takot at napatingin siya kay Veronica. Oh, clumsy girl, sabi ni Veronica. Ang boses ay malambing pa rin. Tumawa pa ito ng bahagya. It's okay. Aksidente lang yan. Ngunit sa isang saglit, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng kanilang chandelier, nakita ni Samuel ang pagbabago sa mga mata ng kanyang asawa. Ang ngiti ay naroon pa rin, ngunit ang mga mata nito ay nanlilisik at nagliliyab sa galit. Isang tinging malamig na nagpatindig ng balahibo ni Samuel. Kasing bilis ng paglitaw nito, nawala rin iyon at napalitan ng pamilyar na pag-aalala. Manang Joanna, tawag ni Veronica. Pakilinis naman po ito. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Samuel sa kanyang study. Ang mga papeles ng multimilyong kontrata sa kanyang harapan ay tila mga blankong papel. Kinuha niya ang isang silver na picture frame sa kanyang mesa. Larawan ito ng kanyang yumaong asawa, si Clara, ang tunay na ina ni Emily. Clara, bulong niya. Ginagawa ko ba ang tama? Masaya ba si Emily? Ang nangiti ni Clara sa larawan ay tila isang sumbat sa kanyang konsensya. Ipinangako niya dito na aalagaan niya ang kanilang nag-iisang anak. Ngunit sa nakikita niya, parang may mali, may malaking mali. Iniwan niya ang kanyang trabaho at dahan-dahang umakyat sa hagdanan patungo sa kwarto ni Emily.
Binuksan niya ang pinto ng marahan. Ang ilaw mula sa hallway ang nagsilbing liwanag sa madilim na silid. Nakita niya si Emily na mahimbing nang natutulog. Nilapitan niya ito at umupo sa gilid ng kama. Hinaplos niya ang buhok ng anak. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagod at alalahanin niya sa negosyo ay nawala. Si Emily na lang ang mahalaga. "I love you, anak," bulong niya. Automatiko niyang hinawakan ang kamay nito para halikan, gaya ng lagi niyang ginagawa. Ngunit biglang napaatras si Emily sa kanyang pagkakatulog, tila nagulat o nasaktan. Binawi nito ang kamay. Nagtaka si Samuel. Dahan-dahan niyang kinuha muli ang kamay ng anak. Ibinaba niya ang manggas ng pajama nito. At doon, sa pulso ng kanyang munting anak, sa ilalim ng mapusyaw na ilaw, nakita niya ito. Isang munting pasa na kulay lila. Halatang marka ng mahigpit na pagkakahawak. Nanlamig ang buong katawan ni Samuel. Ang paghinga niya ay tila bumigat. "Emily!" Gising niya sa anak sa mahinang boses. "Anak! Gising!" Dahan-dahang iminulat ni Emily ang kanyang mga mata, naguguluhan. "Papa?" Itinuro ni Samuel ang pasa. "Anak, saan galing ito? Anong nangyari sa kamay mo?" Biglang nagbago ang mukha ni Emily. Agad niyang ibinaba ang manggas ng kanyang pajama. Itinatago ang pasa. "Wala po, Papa," sabi niya, umiiwas ng tingin. "Nahulog po ako kanina habang naglalaro." Hindi kapani-paniwala ang kanyang sagot. Alam ni Samuel na nagsisinungaling ang kanyang anak. "Anak, sabihin mo kay Papa ang totoo." Pakiusap niya. Hinawakan ang mukha nito. "May nanakit ba sayo?" Hindi sumagot si Emily. Napayuko ito at naramdaman ni Samuel ang unti-unting panginginig ng munting katawan nito. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa mga mata ng bata, isa-isang pumatak sa kumot. Hindi na nagsalita si Emily. Sa halip, ang mga mata niyang puno ng luha at takot ay dahan-dahang napatingin sa nakasarang pinto ng kanyang silid, na para bang may isang halimaw sa labas na naghihintay at nakikinig sa kanilang bawat galaw. May mga sikreto ang mansyon ng mga Bittencourt at si Joanna ang tagapag-ingat ng lahat ng iyon. Hindi ang mga sikreto ng negosyo na pinag-uusapan ni Don Samuel sa telepono o ang mga sikreto ng alta sosyedad na ibinubulong ni Senyora Veronica sa kanyang mga amiga. Ang mga sikretong alam ni Joanna ay mas malalim, mas masakit. Nakikita niya ang mga ito sa bawat sulok ng bahay. Nasa paraan ng pagyuko ni Emily sa tuwing papasok sa kusina. Ang mga mata ay laging sumusulyap sa hagdanan. Tinitiyak na walang nakabantay. Nasa mga tirang pagkain sa basurahan na halos hindi nagagalaw mula sa plato ng bata. Kahit alam ni Joanna na halos wala itong kinain maghapon. Nasa mga bagong damit at laruan na bigay ni Don Samuel na laging nakatago sa aparador. Habang ang luma at kupas na bestida ang laging suot ni Emily. Si Joanna ay matagal nang naglilingkod sa pamilya. Naabutan pa niya ang yumaong si Senyora Clara, ang tunay na ilaw ng tahanan. Naaalala pa niya ang tunog ng kanilang mga halakhak sa hardin, ang amoy ng mga bulaklak na pinitas mismo ni Clara para ilagay sa mesa. Noong mga panahong iyon, si Emily ay isang masiglang bata, laging tumatakbo, laging nakangiti. Ngayon, ang ngiting iyon ay isang alaala na lamang. Isang hapon, habang naglilinis si Joanna sa kusina, pumasok si Emily. Payat ang bata at tila laging gutom ang mga mata. "Manang Joanna!" Bulong nito. Ang boses ay sinadya talagang hinaan. May tinapay po ba?" Naninikip ang dibdib ni Joanna. Kakain lang nila ng tanghalian, ngunit ang isinubo lang ni Emily ay 2 kutsara ng kanin bago ito sinabihan ni Veronica na tumayo na sa mesa dahil tapos na ang lahat.
Kumuha si Joanna ng isang piraso ng pandesal mula sa lalagyan. Bago niya iabot, sumilip muna siya sa labas ng kusina. Walang tao. Dahan-dahan niyang iniabot ito sa bata. "Heto anak, bilisan mo," sabi niya. Kinuha ito ni Emily at isinubo ng buo na parang 1 taon itong hindi nakakain. Ang mga mata nito ay puno ng pasasalamat, ngunit may kasama ring takot. "Salamat po, manang." Sa sandaling iyon, isang malamig na boses ang narinig nila mula sa likuran. "Anong nangyayari dito?" Napatayo ng tuwid si Joanna, habang si Emily naman ay napahawak sa kanyang palda, nanginginig. Nakatayo si Veronica sa may pintuan ng kusina, nakapamaywang. Ang mga mata ay parang matatalim na punyal na nakatutok kay Joanna. "Ma'am Veronica," sabi ni Joanna, sinusubukang maging kalmado. Humingi lang po ng tinapay si Emily. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Veronica. Isang ngamangiting hindi kailanman umabot sa kanyang mga mata. Lumuhod ito para maging kapantay si Emily. "Oh, sweetie," sabi nito sa malambing na boses. "Hindi ba't sinabi ko sa'yo na masama ang kumain sa pagitan ng meals? It will spoil your dinner. Sige na, go to your room." Tumakbo paalis si Emily na hindi man lang lumilingon. Naiwan silang dalawa ni Veronica. Tumingin ito kay Joanna at ang ngiti sa mukha nito ay dahan-dahang naglaho. "Huwag mo siyang sanayin sa ganyan, Joanna," sabi nito. Ang boses ay mahinahon, ngunit puno ng pagbabanta. "Ako ang ina dito. Ako ang masusunod." Kinabukasan, habang nililinis ni Joanna ang silid ni Emily, may napansin siyang kakaiba. Inayos niya ang unan sa kama ng bata at may naramdaman siyang matigas sa ilalim nito. Kinuha niya ito. Isang pirasong biskwit na nakabalot sa tissue. Ngunit hindi iyon ordinaryong biskwit. May mga mantsa na ito ng amag, berde at mabalahibo. Halatang itinago ito ni Emily ng matagal na panahon para may makain siya sa oras ng matinding gutom. Sa puntong yon, hindi na napigilan ni Joanna ang mga luha. Pumatak ito sa kanyang mga pisngi. Ang kalupitan ay hindi na isang hinala lamang. Ito ay isang katotohanang kasing tigas ng biskwit na hawak niya. Kailangan niyang makausap si Don Samuel. Ngayon na, dala-dala ang biskwit, nagmamadali siyang bumaba ng hagdanan. Alam niyang nasa study room ang amo niya, abala sa mga papeles. Hindi na siya nag-isip pa. Kailangan nitong makita ang ebidensya ng paghihirap ng sarili niyang anak. Ngunit pagdating niya sa pasilyo, hinarang siya ng isang pader. Isang pader na may perpektong nangiti at malamig na mga mata. "Saan ka pupunta, Joanna? At parang nagmamadali ka yata?" tanong ni Veronica. Nakalalabas lang mula sa sala. Sinubukan ni Joang itago ang biskwit sa kanyang likuran, ngunit huli na ang lahat. Nakita na ito ni Veronica. "Ano yang hawak mo?" Wala po ito, ma'am." Nautal na sagot ni Joanna. Ngumiti si Veronica, isang ngangiting nagpanginig sa kaluluwa ni Joanna. "Huwag kang magsinungaling sa akin." Dahan-dahan itong inilahad ang palad. Walang nagawa si Joanna kundi ibigay ang maruming biskwit. Tiningnan ito ni Veronica na may pagkasuklam. Hindi ito makapaniwala sa nakikita. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa galit. Galit na ang kanyang perpektong plano ay maaaring masira ng isang matandang katulong. "So, the little rat is hiding food now." Bulong nito sa sarili bago ibinaling ang tingin kay Joanna. "At ikaw ang taga-konsente niya." "Ma'am, kailangan po itong makita ni Sir Samuel." "Para ano?" Putol ni Veronica. Ang boses ay biglang tumaas. "Para sabihin mo sa kanya na hindi ko inaalagaan ng maayos ang anak niya? Para sirain mo ang pamilya ko?" Lumapit ito kay Joanna. Ang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo. "Nakalimutan mo na yata kung sino ang nagpapasweldo sa'yo. Nakalimutan mo na yata kung gaano kadali para sa akin napalitan ka." May takot na gumapang sa puso ni Joanna. Takot na mawala ng trabaho, ng tirahan, ngunit mas malaki ang takot niya para sa kalagayan ni Emily. Pero ma'am, ang bata,
Hindi na pinatapos ni Veronica ang sasabihin niya. Naglakad ito papunta sa basurahan sa gilid ng pasilyo. Walang anumang emosyon nitong itinapon ang biskwit. Ang tunog ng pagbagsak nito sa loob ng basurahan ay parang isang hatol. Humarap muli si Veronica kay Joanna. Ang mga mata ay nanlilisik. "Matuto kang lumugar, Joanna," sabi nito sa isang bulong na puno ng lason. "Bago ka pa mawalan ng trabaho." Tumalikod na si Veronica at naglakad paalis na. Para bang walang nangyari, iniwan si Joanna na nakatayo roon, nanginginig. Ang mga salita ay parang mga tanikalang gumapos sa kanyang mga paa at bibig. Naiwan siyang mag-isa sa pasilyo, yakap ang sarili, ang mga luha ay tahimik na dumadaloy. Alam niya na ang bawat araw na lumilipas, ang anino sa mansyon ng mga Bitenker ay lalong umiitim at ang munting ilaw na si Emily ay dahan-dahang pinapatay. Ang mga numero sa screen ng kanyang laptop ay lumalabo. Ang boses ng kanyang finance chief na nag-uulat sa kabilang linya ng conference call ay tila isang ugong na lang na walang kahulugan. Nasa gitna ng isang mahalagang pulong, si Samuel Bitencourt, isang pulong na maaaring magpasok ng milyon-milyon sa kanyang kumpanya. Ngunit ang kanyang isip ay wala roon. Ang isip niya ay nasa bahay, sa isang maliit na kwarto kung saan natutulog ang kanyang anak na may pasa sa pulso. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ng eksena kagabi. Ang takot sa mga mata ni Emily, ang pagsisinungaling nito, at higit sa lahat, ang tingin nito sa nakasarang pinto na para bang may isang panganib na nag-aabang sa labas. "Sir? Mr. Bitencourt, are you with us?" Napapitlag si Samuel. Yes, I'm here," sagot niya. Pilit na ibinabalik ang atensyon sa pulong. "Continue." Ngunit pagkatapos ng ilang minuto, hindi na niya kaya. Ang 1 bilyong pisong kontrata ay walang halaga kumpara sa pakiramdam na may mali sa kanyang sariling pamamahay. Ang imahe ng pasa sa pulso ni Emily ay parang isang apoy na unti-unting tumutupok sa kanyang pagiging kalmado. "Cancel my next meeting," utos niya sa kanyang sekretarya sa intercom. Something urgent came up. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Pinatay niya ang laptop, kinuha ang susi ng kotse at nagmamadaling umalis ng opisina. Habang nagmamaneho pawi, ang kanyang puso ay kumakarera. Pinipilit niyang isipin na baka nag-overreact lang siya. Baka nga nadapa lang si Emily. Baka ang takot sa mga mata nito ay dala lang ng pagod o ng isang masamang panaginip. Ngunit may isang bahagi sa kanya, isang instinct ng isang ama na sumisigaw na hindi. May mali. May masamang nangyayari. Pagdating niya sa mansyon, ipinarada niya ang kotse sa gilid para hindi ito marinig. Pumasok siya sa pinto sa likod, sa may kusina, na para siyang isang magnanakaw sa sarili niyang bahay. Tahimik ang buong paligid. Masyadong tahimik. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdanan. Habang papalapit siya sa kwarto ni Emily, nagsimula siyang makarinig ng isang boses. Ito ang boses ni Veronica. Ngunit hindi ito ang malambing na boses na ginagamit nito sa harap niya. Ito ay matigas, malamig, at puno ng galit. "Paulit-ulit na lang tayo, Emily. Hindi ka ba talaga natututo?" Huminto si Samuel sa tapat ng pinto na bahagyang nakaawang. Sumilip siya. "Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayusin mo ang mga laruan mo pagkatapos mong gamitin? Gusto mo bang maging dugyot habang buhay?" Nakatayo si Emily sa gitna ng kwarto. Nakayuko. Ang mga balikat ay nanginginig. Sorry po, Tita Veronica." "Sorry? Iyan lang ang alam mong sabihin. Wala kang silbi. Manang-mana ka sa inutil mong ina." Sa sandaling iyon, ang dugo ni Samuel ay biglang kumulo. Ang pagbanggit sa pangalan ni Clara ay parang isang saksak sa kanyang puso. Hindi na siya nakapagpigil. Sa isang malakas na tulak, binuksan niya ng todo ang pinto. Ang eksenang tumambad sa kanya ay habambuhay na masusunog sa kanyang alaala.
Nakita niya si Veronica na mahigpit na hawak ang braso ni Emily. Ang mukha ng kanyang asawa ay puno ng bagsik. Isang itsurang hindi pa niya nakikita kailanman. At sa pisngi ng kanyang anak, malinaw na malinaw ang isang mapulang marka ng palad. Natigilan si Veronica. Ang galit sa kanyang muka ay napalitan ng pagkagulat. Pagkatapos ay ng takot. Binitiwan nito ang braso ni Emily na para siyang napaso. Sa Samuel? Mahal? Anong ginagawa mo rito? Ang aga mo yata? Ngunit hindi na kayang linlangin ng painosenteng boses nito si Samuel. Ang maskara ay bumagsak na. Nakita na niya ang halimaw sa likod nito. Hindi niya pinansin si Veronica. Ang kanyang buong atensyon ay na kay Emily na umiiyak na ng tahimik. Lumuhod siya sa harap ng anak at niyakap ito ng mahigpit. Nagiging pasaway kasi siya, mahal. Pagdadahilan ni Veronica, ang boses ay nanginginig. Ayaw niyang makinig. Tinuturuan ko lang ng leksyon. Leksyon? Tanong ni Samuel. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may nakatagong panganib. Hindi niya tiningnan si Veronica. Ang mga mata niya ay nakatuon sa pulang marka sa pisngi ng kanyang anak. Binuhat niya si Emily. Ang munting katawan nito ay yumakap ng mahigpit sa kanyang leeg na para bang ayaw nang bumitaw. At sa unang pagkakataon, sa gitna ng mga hikbi, nagsalita ang bata. Bumulong ito sa kanyang tainga. Mga salitang bumatak sa puso ni Samuel at tuluyan ng sumira sa mundong pinaniniwalaan niya. Papa, takot po ako. Dinala ni Samuel ang kanyang anak palabas ng kwarto. Nilagpasan si Veronica na para bang hindi ito nag-e-exist. Nang gabing iyon, matapos niyang patulugin si Emily sa guest room at matapos niyang tiyakin na si Veronica ay nasa kanilang silid na, pumasok si Samuel sa kanyang madilim na study. Hindi niya binuksan ang ilaw. Umupo siya sa kanyang silya, kinuha ang kanyang cellphone at nag-dial ng isang numero. "Hello," sabi ng boses sa kabilang linya. "It's Samuel Bittencourt," sabi niya. Ang boses ay mababa at desidido. "I need a private investigator, the best one you have." Ang amoy ng kape sa loob ng maliit na coffee shop ay matapang, ngunit hindi nito matabunan ng kaba sa dibdib ni Samuel. Pinili niya ang pinakasulok na mesa, malayo sa mga bintana, malayo sa mata ng kahit sinong maaaring makakilala sa kanya. Ilang sandali pa, isang lalaking nakasimpleng polo shirt at maong ang lumapit at umupo sa kanyang harapan. Hindi ito kapansin-pansin, mukhang ordinaryong empleyado lang. Ito si Marco, ang private investigator. "Mr. Bittencourt," bati nito sa mahinang boses, inilapag ang isang folder sa mesa. "Marco?" sagot ni Samuel. Ang boses ay halos pabulong. "Salamat sa pagdating." "Walang problema, sir. Anong maipaglilingkod ko sa inyo?" Huminga ng malalim si Samuel. Ang pagsasabi nito sa malakas na salita ay ginagawang mas totoo, mas masakit. "Ang asawa ko, simula niya, si Veronica, gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya." Ikinuwento niya ang lahat. Ang biglaang pagbabago sa ugali ni Emily, ang mga pasa, ang eksenang naabutan niya sa kwarto. Hindi niya binanggit ang kanyang hinala. Hinayaan lang niya ang mga katotohanan na magsalita para sa kanilang sarili. Tahimik na nakinig si Marco. Tumatango paminsan-minsan. Nang matapos si Samuel, binuksan nito ang folder. "Veronica Santos ang pagkakaalam ninyo?" tanong ng investigador. "Oo, iyon ang pangalan niya." "Mayroon ba kayong anumang dokumento? Birth certificate? Lumang ID?" Napaisip si Samuel. Ngayon niya lang napagtanto. "Wala." Ang sabi niya. Naulila siyang lubos. Sa isang sunog maraming taon na ang nakalipas. Naubos daw lahat ng gamit at papeles niya. Naniwala naman ako. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Isang nangiting hindi nakapagbigay ng anumang kapanatagan kay Samuel. "Okay, sir. Dito ako magsisimula.
I'll be in touch. Ang pag-uwi sa mansyon ng araw na yon ang isa sa pinakamahirap na bagay na ginawa ni Samuel sa buong buhay niya. Bawat hakbang papasok sa pinto ay parang pagtapak sa teritoryo ng kaaway. Sinalubong siya ni Veronica ng isang matamis na halik at isang mahigpit na yakap. Mahal, maaga ka na naman. How was your day? Huwag kang magpahalata. Samuel, sabi niya sa sarili, kumilos ka ng normal. It was fine, sagot niya, pilit nang ngumiti. Medyo nakakapagod lang. Sa hapunan, kailangan niyang tiisin ang pag-upo sa tabi ng babaeng ito. Ang pakikinig sa mga kwento nito, ang pagtingin sa mukha nitong nagpapanggap na isang perpektong asawa at ina. Habang si Emily naman ay mas tahimik pa kaysa dati. Kumain ka pa, mahal, sabi ni Veronica. Nilalagyan ng pagkain ng plato ni Samuel. Ang kamay nitong humawak sa braso niya ay parang yelo. Kinilabutan si Samuel, ngunit pinilit niyang huwag itong ipakita. Lumipas ang 2 araw na parang isang impyerno ng pagpapanggap. Sa umaga, aalis siyang parang normal na CEO. Sa gabi, uuwi siyang isang aktor sa sarili niyang pamamahay. Isang gabi, habang nasa study siya at nagkukunwaring nagtatrabaho, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Hello? Sir, si Marco ito. Agad na naging alerto si Samuel. Anong meron? Sir, may problema tayo, sabi ni Marco. Ang boses ay seryoso. Sinubukan kong hanapin ang anumang record ni Veronica Santos. Birth certificate, school records, SSS, kahit ano. Sir, walang lumalabas. Parang multo ang asawa ninyo. Walang records, walang pamilya, walang nakakakilala sa kanya bago kayo. Nanlamig ang mga kamay ni Samuel. Ang mga salita ni Marco ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Parang multo. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, sir, malaki ang posibilidad na hindi Veronica Santos ang tunay niyang pangalan. Pagkatapos ng tawag, hindi na mapakali si Samuel. Kung hindi Veronica ang pangalan niya, sino siya? Bakit siya nagsinungaling? Kinabukasan, habang nasa opisina si Veronica para sa kanyang kunwaring charity work, umuwi si Samuel. May dala siyang isang maliit na paper bag. Sa loob nito ay isang micro camera, halos kasing liit lang ng isang butones. Nanginginig ang mga kamay niya habang ikinakabit ito sa isang palamuti sa pinakasulok ng kanilang sala. Isang lugar kung saan matatanaw ang buong silid. Kailangan niya ng mata sa loob ng bahay kapag wala siya. Kailangan niya ng ebidensya. Nang matapos niya, umupo siya sa sofa. Humihingal na, parang tumakbo ng 1 milya. Pinapanood niya ang live feed mula sa camera sa kanyang cellphone. Malinaw na malinaw ang imahe ng kanyang sala. Ang kanyang perpektong sala. Sa kanyang perpektong bahay, kasama ang kanyang perpektong sinungaling na asawa. Kinagabihan, habang nag-aayos siya para matulog, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Marco. Binuksan niya ito. Ang kanyang puso ay biglang tumigil sa pagtibok. Sir, may nahanap akong birth certificate sa isang lumang probinsya. Hindi Veronica ang pangalan. At may kakambal siya. Kinabukasan, hindi pumasok sa opisina si Samuel. Nagdahilan siyang masama ang pakiramdam. Isang kasinungalingang hindi nalalayo sa katotohanan. Ang buo niyang sistema ay tila guguho anumang oras. Muli silang nagkita ni Marco sa parehong coffee shop. Sa pagkakataong ito, ang folder na inilapag ni Marco sa mesa ay mas makapal. Sir, simula ni Marco, itinulak ang folder palapit kay Samuel. Kilalanin ninyo si Regina de la Cruz. Binuksan ni Samuel ang folder. Ang unang larawan ay isang luma at medyo kupas na litrato ng 2 magkamukhang dalagita. Pareho silang nakangiti, ngunit ang isa ay may mas mahinhing na ngiti, habang ang isa naman ay may bahid ng kapilyuhan sa mga mata. Sino sila? Tanong ni Samuel.
kahit na ang puso niya ay nagsisimula ng kumabog ng napakabilis. Ang nasa kaliwa, si Clara de la Cruz, sabi ni Marco, ang yumaong asawa ninyo. Napatingin si Samuel sa larawan ng kanyang pinakamamahal na si Clara noong kabataan nito. Ang pamilyar na ngiti, ang maamong mga mata. At ang nasa kanan, pagpapatuloy ni Marco, ang boses ay mabigat. Si Regina, ang kakambal niya. Isang kulog ang tila dumaan sa buong katawan ni Samuel. Kakambal? Hindi kailanman nabanggit ni Clara na mayroon siyang kapatid, lalo na isang kakambal. Hindi, hindi totoo yan, sabi ni Samuel, umiiling. Walang kapatid si Clara. Mayroon, sir. Isang kapatid na itinakwil ng kanilang pamilya. Paliwanag ni Marco. Inilabas ang iba pang mga dokumento. Mga lumang police report, mga artikulo sa dyaryo mula sa isang maliit na probinsya. Ang pangalang Regina de la Cruz ay laging nakaugnay sa gulo, estafa, pagnanakaw, iba't ibang uri ng panloloko. Isang black sheep na nagdulot ng kahihiyan sa kanyang pamilya, kaya't pinili nilang itago ang kanyang pagkatao na para bang hindi siya kailanman umiral. Nawala si Regina sa sirkulasyon ilang taon bago pa man makilala ni Samuel, si Clara. At ngayon, ang multo ng nakaraan ay bumalik. Tingnan ninyo ito, sir. Ipinakita ni Marco ang isang mas bagong litrato, isang government ID na may pangalang Veronica Santos. Ang mukha sa ID ay ang mukha ng babaeng kasama niya sa bahay araw-araw, ang babaeng pinakasalan niya. Peke ang ID na ito, sir. Pero ang mukha, iyan ang mukha ni Regina, sabi ni Marco. Napahawak si Samuel sa kanyang sentido. Ang mundo niya ay umiikot. Ang babaeng pinakasalan niya, ang stepmother ng kanyang anak, ay hindi isang estranghero. Siya ang kapatid ni Clara, isang impostor, isang kriminal. Naalala niya ang lahat ng mga maliliit na bagay na hindi niya pinansin noon. Ang pagkakahawig ni Veronica kay Clara na sinabi niyang isang sweet coincidence lang. Ang mga kwento nito tungkol sa pagiging ulila na ngayon ay malinaw na isang kasinungalingan. Ang paraan ng pag-iwas nito sa tuwing may mga lumang kaibigan si Clara na bumibisita. Ang lahat ng ito ay bahagi ng isang napakalaking panloloko. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Samuel. Pera? Iyon ang pinakamalinaw na motibo, sir. Sagot ni Marco. Sinusuri ko pa ang mga bank accounts, pero malaki ang hinala kong dahan-dahan niyang nililimas ang trust fund ni Emily. Parang sinaksak si Samuel. Ang perang iniwan ni Clara para sa kinabukasan ng kanilang anak, ninanakaw ng sarili nitong kapatid. Umuwi si Samuel na parang isang kaluluwang nawawala. Ang bawat sulok ng bahay ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang katangahan. Ang mga larawan nila ni Veronica na nakasabit sa dingding ay parang isang masamang biro. Nakita niya ito sa sala, nakaupo sa sofa, tinutulungan si Emily sa kanyang assignment. Nakangiti ito, ang perpektong imahe ng isang mapagmahal na ina. Mahal, andyan ka na pala. Bati nito. Ang boses ay kasing tamis pa rin ng dati. Ngunit ngayon, ang naririnig na lang ni Samuel ay kasinungalingan. Ang nakikita na lang niya ay si Regina. Isang ahas na nakapasok sa kanyang paraiso. Isang matinding galit at pagkasuklam ang bumalot sa kanyang puso. Nais niyang sumigaw. Nais niyang sugurin ito at kaladkarin palabas ng kanyang bahay. Ngunit nakita niya si Emily na nakatingin sa kanya. At sa mga mata ng kanyang anak, nakita niya ang takot. Kung gagawa siya ng iskandalo, si Emily ang lalong masasaktan. Kailangan niyang maging matalino. Kailangan niyang mag-ipon pa ng ebidensya. Kailangan niyang protektahan ang kanyang anak. Ngumiti siya pabalik. Isang pilit na ngiti na nagtatago ng isang bagyo ng emosyon. Oo, mahal. Andito na ako. Umupo siya sa tabi nila. Pinapanood ang babaeng sumira
Sa alaala ng kanyang asawa, ang babaeng nananakit sa kanyang anak. At sa kanyang isip, isang plano ang nagsimulang mabuo. Isang plano para sa paghihiganti. Isang plano para sa hustisya. Habang nagpapanggap siyang nakikinig sa kwento ni Veronica, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang tawag mula kay Marco. Tahimik siyang tumayo at lumayo. Hello? Sir, may isa pa. Ang boses ni Marco sa kabilang linya ay mas seryoso, mas mabigat kaysa kanina. Tila may pag-aalinlangan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Samuel. Sir, may isa pa. Tungkol sa aksidente ni Ma'am Clara, may kinalaman si Regina. Sinisip ni Regina ang kanyang tsa habang nakatingin sa salamin. Ang refleksyon na nakatingin pabalik ay halos perpekto na. Ang paraan ng pag-ayos ng buhok, ang marahang pagngiti, ang banayad na pagkilos, lahat ay kinopya niya mula sa kapatid niyang si Clara, ang kapatid niyang laging bida, ang kapatid niyang kinuha ang lahat. Si Clara ang paborito ni Mama at Papa. Si Clara ang maganda, ang matalino, ang mabait. Si Clara ang pinakasalan ng lalaking dapat ay sa kanya. Napahigpit ang hawak ni Regina sa tasa. Sa loob ng maraming taon, nabuhay siya sa anino ni Clara. Kahit noong namatay na ito, ang anino ay naroon pa rin. Sinusundan siya. Ngunit ngayon, malapit na siyang magtagumpay. Ang pagpasok sa buhay ni Samuel ay mas madali kaysa sa inaakala niya. Ang mga lalaki, lalo na ang mga mayayaman, ay madaling mabulag. Konting paawa, konting paghanga, at isang mukhang kamukha ng kanilang yumaong asawa, at nahulog na ito sa kanyang bitag. Ang bata, si Emily, iyon ang pinakamahirap na parte. Ang pagpapanggap na mahalin ng isang batang nagpapaalala sa kanya araw-araw ng kanyang kinamumuhian na kapatid. Ang mga mata ng bata ay mga mata ni Clara. Ang bawat ngiti, bawat tawa ay parang isang insulto. Ngunit kailangan niya ang bata. Ang bata ang susi sa milyon-milyong piso na nakapangalan dito. Nitong mga nakaraang araw, may napapansin siyang kakaiba kay Samuel. Ang dating pagiging abala nito sa trabaho ay napalitan ng isang kakatwang presensya. Lagi itong nasa bahay, palagi itong nakamasid. Ang mga ngiti nito ay tila pilit, ang mga yakap ay nanlalamig, at ang mga tanong, Mahal, naalala mo ba kung saan eksakto tayo unang nagkita? May mga kamag-anak ka pa ba talaga? Kahit malayo. Mga tanong na simple sa pandinig, ngunit para kay Regina, mga pulang bandila ang mga ito. Nagsisimula na ba itong maghinala? Isang gabi, habang nag-aayos siya sa kanilang silid, napansin niyang iniwan ni Samuel ang cellphone nito sa ibabaw ng kama. Isang tukso, isang pagkakataon. Nang matiyak niyang nasa banyo ito, mabilis niyang kinuha ang telepono. Alam niya ang password, ang kaarawan ni Clara. Napaka-stupid, isip niya. Binuksan niya ang call logs. Karamihan ay mga numero ng kliyente at empleyado. Ngunit may isang numero na paulit-ulit na tinatawagan ni Samuel sa loob ng nakaraang linggo. Isang numero na hindi nakasave. Kinabahan si Regina. Pinuntahan niya ang search history nito. Private investigators in Manila. How to check fake identity. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila naging yelo. Alam na niya, o malapit nang malaman. Kailangan niyang bilisan ang kanyang mga plano. Kinabukasan, pumasok siya sa silid ni Emily. Ang bata ay mahimbing na natutulog, yakap-yakap ang isang luma at maruming teddy bear, ang huling regalo mula sa ina nito. Kinuha ni Regina ang teddy bear at itinapon sa basurahan. Tiningnan niya ang natutulog na bata. Hindi na awa ang nararamdaman niya, kundi inis. Isang balakid, isang huling hadlang sa kanyang kalayaan at kayamanan. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang kanyang sariling cellphone at nagsimulang mag-search. Colorless, odorless pills that can cause heart failure. Household items that are poisonous. Fastest way to inherit orphans trust fund.
Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting demonyo. Ang huling akto ng kanyang dula ay malapit nang magsimula. Isang malungkot na aksidente na naman ang mangyayari sa pamilya Bittencourt. Bago siya umalis ng kwarto, napansin niya ang isang bagay na kumikinang sa may bookshelf. Isang maliit, itim na tuldok na hindi dapat naroroon. Nilapitan niya ito, tinitigan. Isang maliit na lente, isang kamera. Ang takot na naramdaman niya kanina ay napalitan ng purong galit. Ang kapal ng mukha ni Samuel. Minamatyagan siya nito sa sarili niyang pamamahay. Dahan-dahan, kinuha niya ang kamera. Itinaas niya ito sa tapat ng kanyang mukha. Tinitigan niya ang lente na parang si Samuel mismo ang tinitingnan niya. Pagkatapos, ngumiti siya. Isang ngingiting puno ng tagumpay at pagbabanta. Isang nangiting na nagsasabing, huli na ang lahat. At sa kanyang palad, dinurog niya ang maliit na kamera hanggang sa ito ay maging piraso ng walang kwentang plastik. Tapos na ang laro ng pagpapanggap. Ang katahimikan sa kabilang linya ng telepono ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Hawak ni Samuel ang kanyang cellphone na parang isang bombang sasabog anumang oras. Anong sinabi mo, Marco? Tanong niya ulit. Umaasang nagkamali lang siya ng dinig. Sir, in-interview ko ang mekaniko mula sa talyer malapit sa pinangyarihan ng aksidente ni Ma'am Clara. Sabi ni Marco, ang boses ay seryoso at mababa. May isang babae raw na nagpumilit pumasok sa garahe nila nung araw na yon. Isang oras bago ang aksidente. Nagdahilan daw na may naiwan lang sa kotse ng kapatid niya. Ang deskripsyon na binigay niya, eksakto kay Regina. Parang gumuho ang sahig na kinatatayuan ni Samuel. Ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay tila nawala. Hindi ito isang simpleng panloloko. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ang babaeng pinakasalan niya. Ang babaeng natutulog sa tabi niya gabi-gabi. Ang babaeng hinahayaan niyang alagaan ang kanyang anak. Ay isang mamamatay tao. Siya ang pumatay kay Clara. Isang alon ng pagkasuklam, pagsisisi, at galit ang bumuhos sa kanyang pagkatao. Galit sa sarili dahil sa kanyang katangahan. Galit dahil pinapasok niya ang isang demonyo sa kanyang tahanan. Sir, andiyan pa po ba kayo? Kailangan kong umuwi, sabi ni Samuel. Ang boses ay nanginginig. Sa gitna ng kanyang pagkashock, isang mas malakas na pakiramdam ang nanaig. Takot. Takot para kay Emily. Kung nagawa ito ni Regina sa sarili niyang kapatid, ano ang hindi niya kayang gawin sa isang batang walang kalaban-laban? Habang kausap si Marco, binuksan niya ang app ng camera sa kanyang cellphone. Ngunit sa halip na ang pamilyar na imahe ng kanyang sala, ang nakita lang niya ay isang itim na screen. Offline. Marco, the camera is offline. Sigaw niya sa telepono. Hindi na napigilan ng panik. Hindi gumagana. Ano? Sir, umalis na kayo dyan. Umuwi na kayo. Hindi na niya kailangan pang sabihan. Itinapon niya ang telepono sa passenger seat at pinaharurot ang kotse na parang wala nang bukas. Bawat pulang ilaw sa traffic ay isang torture. Bawat sasakyan sa kanyang harapan ay isang hadlang. Emily, Emily, Emily. Ang pangalan ng kanyang anak ang tanging laman ng kanyang isip. Pagdating niya sa gate ng mansyon, halos mabangga niya ito sa kanyang pagmamadali. Tumakbo siya papasok ng bahay. Ang tumambad sa kanya ay isang eksenang nagpatigil sa kanyang mundo. Sa may pintuan, nakatayo si Manang Joanna, umiiyak habang hawak ang kanyang maliit na maleta. Manang, anong nangyayari? Sir Samuel, hikbi ng matanda. Pinalayas po ako ni Ma'am Veronica. Sabi niya, hindi na raw niya kailangan ang serbisyo ko. Iniwan niya si Joanna at tumakbo papasok. Nakita niya si Regina sa gitna ng sala, kalmadong-kalmado, na para bang naghihintay talaga sa kanya. Anong ibig sabihin nito, Veronica? Sigaw ni Samuel. Bakit mo pinalaya si Manang Joanna?
Tumingin sa kanya si Regina. Ang dating matamis ng ngiti ay wala na. Ang mga matang nagpapanggap na maamo ay puno na ngayon ng panunuya. Hindi ko na siya kailangan, sabi nito. Kaya ko namang alagaan ang pamilya ko ng mag-isa. Ang paraan ng pagbigkas nito sa salitang pamilya ay nagpadala ng kilabot sa buong katawan ni Samuel. Nasaan si Emily? Tanong niya. Ang mga mata ay nagsimulang maghanap sa paligid. Nasa kwarto niya. Napagod yata siya. Pinagpahinga ko muna. Sagot ni Regina. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumakbo si Samuel paakyat ng hagdanan, papunta sa kwarto ni Emily. Ngunit nang subukan niyang buksan ang pinto, nakalak ito. Buksan mo ang pinto, Regina. Sigaw niya, ang kanyang mga kamao ay dumadagundong sa kahoy. Sumunod si Regina sa kanya paakyat. Mabagal ang bawat hakbang, na parang ninanamnam ang bawat sandali. Bakit ka ba nag-aalala, Samuel? Tanong nito. Hindi ba't dapat kang magtiwala sa asawa mo? Humarap si Samuel sa kanya. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Alam ko na, sabi niya. Ang bawat salita ay puno ng bigat. Alam ko na kung sino ka. Tumawa si Regina. Isang tawang malamig at walang kagalakan. Talaga? Buti naman. Nakakapagod na rin kasing magpanggap. Lumapit ito. Ang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. You should be careful, Samuel. Bulong nito. Ang hininga ay parang lason. Accidents happen, lalo na sa mga batang tulad ni Emily. At sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang pinto ng kwarto ni Emily. Let's give our daughter some time alone. She needs to rest. Tumalikod ito at dahan-dahang bumaba ng hagdanan. Iniwan si Samuel na nakatayo sa pasilyo, nakakulong sa labas ng kwarto ng sarili niyang anak. Wala siyang magawa. Wala siyang susi. Ang kanyang anak ay nasa loob, kasama ang isang halimaw. Sa sandaling iyon, sa tahimik na pasilyo ng kanyang mansyon, naramdaman ni Samuel Bittencourt ang tunay na kahulugan ng impyerno. Lahat ay nawala. Sa loob ng ilang segundo, nanatiling nakatayo si Samuel sa labas ng nakalak na pinto, paralisado sa takot. Ang tunog ng pagbaba ni Regina sa hagdanan ay parang isang orasan na nagbibilang ng mga huling sandali. Mag-isip ka, Samuel. Mag-isip ka. Bigla niyang naalala ang lumang intercom system ng mansyon na konektado sa bawat kwarto. Halos hindi na nila ito ginagamit, pero baka gumagana pa. Tumakbo siya pababa sa kanyang study, nanginginig ang mga kamay habang binubuksan ang main panel. Pinindot niya ang button para sa kwarto ni Emily. Emily? Anak? Can you hear me? It's Papa. Isang mahinang kaluskos lang ang kanyang narinig. Emily, please answer me. Are you okay? Ilang sandali ng nakakabinging katahimikan. Pagkatapos, isang boses. Mahina at inaantok. Papa, inaantok po ako. Gumaan ang dibdib ni Samuel nang marinig ang boses ng anak, ngunit agad ding bumalik ang kaba. Bakit ito inaantok? Anak, did you eat or drink anything? Opo, Tita Veronica gave me milk. It tastes funny. Isang kidlat ng purong takot ang dumaan sa buong katawan ni Samuel. Gatas. Nilagyan niya ng laso ng gatas. Kailangan niyang makapasok sa loob. Ngayon na. Muli niyang kinuha ang kanyang cellphone. Marco, plan B now. She's poisoning my daughter. On the way, sir. Sunod niyang tinawagan si Manang Joanna. Manang, kailangan ko ng tulong ninyo. Kailangan nating ilabas si Regina sa bahay. Kahit ilang minuto to lang. Sa kabila ng mga hikbi, narinig ni Samuel ang determinasyon sa boses ng matanda. Masusunod po, sir. Gagawin ko ang lahat para kay Emily. Habang naghihintay, humanap si Samuel ng isang matigas na bagay, isang mabigat na paperweight na gawa sa metal. Babasagin niya ang pinto kung kinakailangan. Ilang minuto pa, tumunog ang telepono ni Regina sa sala. Narinig ni Samuel ang boses nito. Hello? Joanna?
Anong sinasabi mo? Isang sandali ng katahimikan. Ano, ang mga pulis? Nasa bahay mo at hinahanap ako? Bakit? Narinig ni Samuel ang pagpanik sa boses ni Regina sa unang pagkakataon. Ang plano ay gumagana. Ang kwento ni Joanna tungkol sa mga pulis na naghahanap kay Regina de la Cruz sa dati nitong tinitirhan ay sapat na para mataranta ito. Sige, sige, papunta na ako. Huwag kang aalis dyan. Narinig ni Samuel ang mabilis na mga yabag ni Regina, ang pagbukas at pagsara ng pinto sa harap, at ang tunog ng paalis na kotse. Ito na ang pagkakataon niya. Sa sandaling umalis si Regina, tumakbo palabas si Samuel. Sa likod ng hardin, naghihintay na si Marco kasama ang dalawang pulis. May duplicate key po ba kayo, sir? Tanong ng isang pulis. Wala. Nasa kanya lahat. Kung ganoon, kailangan nating sirain ang pinto. Gamit ang isang maliit na battering ram na dala ng mga pulis, pinuntahan nila ang kwarto ni Emily. Emily! Anak, lumayo ka sa pinto. Sigaw ni Samuel. Sa unang dagok, umuga ang pinto. Sa pangalawa, nabasag ang lock. Sa pangatlo, bumukas ito ng malakas. Ang tumambad sa kanila ay isang eksenang hinding-hindi malilimutan ni Samuel. Nakahiga si Emily sa kama, maputla at pawis na pawis. Ang paghinga niya ay mababaw, halatang nahihirapan. At sa tabi ng kanyang kama, sa ibabaw ng maliit na mesa, ay isang baso na may kaunti pang natitirang gatas sa ilalim. Dali-daling binuhat ni Samuel ang kanyang anak. Emily, stay with me. Papa's here. Ang mga mata ni Emily ay bahagyang bumukas. Papa! Bulong nito bago muling pumikit. Kailangan na natin siyang dalhin sa ospital. Ngayon na! Sigaw ni Samuel sa mga pulis. Habang tumatakbo sila palabas ng bahay, isang pulis ang kumuha ng baso bilang ebidensya. Maiiwan kami dito. Sabi ng isang pulis kay Samuel, hihintayin namin ang pagbabalik niya. Tumingin si Samuel pabalik sa kanyang bahay. Ang dating paraiso na naging isang kulungan, isang pugad ng kasamaan. Ngunit wala na siyang pakialam dito. Ang tanging mahalaga ay ang batang nasa kanyang mga bisig, ang kanyang buhay, ang kanyang lahat. Ang puting mga pader ng ospital ay umiikot sa paningin ni Samuel. Ang amoy ng antiseptic ay nakakasulasok. Bawat segundo na lumilipas habang naghihintay siya sa labas ng emergency room ay parang isang walang hanggang parusa. Hawak niya ang kanyang ulo, ang kanyang isip ay isang magulong pinaghaluan ng pagsisisi at takot. Hindi ko siya naprotektahan. Kasalanan ko ito. Kung may mangyaring masama kay Emily, hindi niya kayang tapusin ang iniisip. Dumating si Marco at tinapik siya sa balikat. Sir, kumalma lang po kayo. Magiging maayos din ang lahat. Paano kung huli na ang lahat, Marco? Tanong ni Samuel. Ang boses ay basag. Paano kung hindi na siya magising? Hindi nakasagot si Marco. Sa halip, iniabot nito ang isang bote ng tubig. Sa mansyon, ang katahimikan ay nakakabingi. Naghihintay ang mga pulis sa dilim. Hindi nagtagal. Isang kotse ang pumasok sa gate. Si Regina. Bumaba ito ng kotse, ang muka ay puno ng inis at pag-aalala. Malinaw na wala siyang nakitang pulis sa bahay ni Joanna. Malinaw na nalaman niyang niloko lang siya. Pagbukas niya ng pinto ng bahay, bumungad sa kanya ang dalawang pulis na nakatayo sa sala, kasama si Marco. Natigilan si Regina. Ang kulay sa kanyang muka ay biglang nawala. Sa isang iglap, sinubukan niyang tumakbo pabalik sa labas. Ngunit isa pang pulis ang sumulpot mula sa likod niya. Hinaharangan ang kanyang daan. Wala na siyang matatatakasan. Regina de la Cruz, sabi ni Marco. Ang boses ay malamig at opisyal. Sumama ka sa amin. You are under arrest. Isang halakhak ang kumawala sa bibig ni Regina. Isang halakhak na puno ng kabaliwan. Under arrest? Para saan? Dahil sa isang sinungaling na katulong? Hindi.
Sagot ni Marco. For the attempted murder of Emily Bittencourt. Sa pagbanggit ng pangalan ni Emily, nagbago ang itsura ni Regina. Ang pagpapanggap ay nawala at ang lumabas ay purong galit. Nasaan si Samuel? Nasaan ang duwag na yon? Sigaw niya. Nasaan ang batang iyon? Ligtas sila, sabi ni Marco. Wala na sila sa kamay mo. Sinubukan ni Reginang manlaban. Nagpumigla siya, nagwala. Sumisigaw. Bitawan ninyo ako. Wala kayong karapatan. May karapatan kami, sabi ng isang pulis, habang ipinapakita ang isang maliit na plastic bag na naglalaman ng isang maliit na bote. Nahanap namin ito sa bag mo. Lason. Parehong-pareho sa lason na natagpuan sa baso ng gatas ni Emily. Natulala si Regina. Tapos na. Huling-huli na siya. Ngunit bago pa man siya posasan ng mga pulis, humarap siya kay Marco. Ang mga mata ay nag-aapoy sa sukdulan ng galit at inggit. Sabihin mo kay Samuel, sigaw niya. Ang boses ay nagre-echo sa buong mansyon. Sabihin mo sa kanya na kasalanan niya ang lahat ng ito. Pinili niya si Clara. Ang perpektong si Clara. Palagi na lang si Clara. Ang kanyang mga salita ay puno ng lason, ang pinagsama-samang galit ng isang buong buhay na nasa anino ng iba. She stole everything from me. Patuloy niya sa pagsigaw habang kinakaladkad siya palabas. She stole my family, my life. Even the man I loved. You were supposed to be mine, Samuel. Akin. Ang huli niyang sigaw ay naglaho sa gabi, kasabay ng pagsara ng pinto ng police car. Sa ospital, lumabas ang isang doktor mula sa emergency room. Agad na tumayo si Samuel. Ang puso niya ay halos tumalon palabas ng kanyang dibdib. Ang mukha ng doktor ay seryoso. Tumingin ito nang diretso sa mga mata ni Samuel. Mr. Bittencourt, sabi ng doktor, we did everything we could. Ang mga tuhod ni Samuel ay nanghina. Ang mundo niya ay nagsimulang magdilim. Ito na ba yon? Ang katapusan? And we were able to stabilize her. Pagpapatuloy ng doktor. Naagapan natin. She's going to be okay. Ang unang bagay na nakita ni Samuel pagpasok sa recovery room ay ang sikat ng araw na tumatama sa bintana, na nagbibigay liwanag sa mukha ng kanyang natutulog na anak. Umupo siya sa silya, sa tabi ng kama, at hinawakan ng kamay ni Emily. Mas payat ito, mas maputla, ngunit humihinga ito ng payapa. Ang lason ay naalis na sa kanyang sistema. Ang halimaw ay wala na sa kanilang buhay. Nanatili siyang ganoon sa loob ng maraming oras, binabantayan ang bawat paghinga, hinihintay ang pagmulat ng kanyang mga mata. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang multimilyong kumpanya, ang kanyang mga gusali, ang kanyang kayamanan, lahat ng iyon ay walang halaga. Ang tanging yaman niya ay ang batang ito. Dahan-dahan, gumalaw ang mga daliri ni Emily sa loob ng kanyang palad. Iminulat nito ang kanyang mga mata. Bahagyang nanlalabo pa. Papa? Isang salita. Ngunit para kay Samuel, ito ang pinakamagandang musikang naririnig niya sa buong buhay niya. Tumulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. I'm here, anak. Sabi niya, hinahalikan ang noo nito. Papa's here. Hindi na kita iiwan. Lumipas ang ilang buwan. Si Regina de la Cruz ay nilitis at napatunayang nagkasala sa pagpatay kay Clara at sa pagtangkang pagpatay kay Emily. Hinatulan siya ng habambuhay na pagkakakulong, walang pagkakataong makalaya. Sa huling araw ng paglilitis, tiningnan siya ni Samuel mula sa malayo. Ang dating maganda at aroganteng babae ay isa na lamang anino. Ang mga mata ay walang laman. Kinain ng sarili niyang galit at inggit. Hindi nakaramdam ng galit si Samuel o tagumpay. Awa lang. Awa para sa isang kaluluwang naligaw at hindi na kailanman makakahanap ng kapayapaan. Ang unang ginawa ni Samuel pagkatapos ng lahat ay ibenta ang mansyon. Ang bawat pader nito
ay may alaala ng kasinungalingan at sakit. Hindi na sila maaring manirahan doon. Lumipat sila sa isang mas maliit, mas simpleng bahay sa labas ng siyudad. Isang bahay na may malawak na hardin at maraming bintana kung saan malayang nakakapasok ang sikat ng araw. Isang araw, habang nag-aayos sila ng mga gamit, tinawagan ni Samuel si Manang Joanna. "Manang, may trabaho pa rin po kayo kung tatanggapin ninyo," sabi niya. "Hindi na bilang katulong, bilang pamilya. Kailangan po namin kayo." Narinig niya ang pag-iyak ng matanda sa kabilang linya. Kinabukasan, dumating si Manang Joanna. Dala ang kanyang mga gamit at ang kanyang walang kapantay na pagmamahal para kay Emily. Ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari kay Samuel. Nag-resign siya bilang CEO ng kanyang kumpanya. Ipinasa niya ang pamamahala sa kanyang pinagkakatiwalaang board at nanatili na lamang bilang chairman. Ang kanyang araw-araw na schedule ay hindi na puno ng mga pulong, kundi ng mga bagay na may kinalaman kay Emily. Siya na ang naghahatid at sumusundo dito sa eskwela. Siya ang tumutulong dito sa mga assignment. Sila ang magkasamang nagluluto ng hapunan, kahit na madalas ay sunog ang kanilang mga niluluto. Dahan-dahan, unti-unti, bumabalik ang dating sigla ni Emily. Ang mga therapy session ay nakatulong, ngunit ang pinakamalaking gamot ay ang oras at pagmamahal mula sa kanyang ama. Isang hapon, habang nasa hardin sila, nagtanim sila ng isang maliit na puno ng mangga. "Para kapag lumaki na ito, Papa," sabi ni Emily. Ang muka ay puno ng lupa. "Makakain na natin ang mga bunga niya." Ngumiti si Samuel. "Oo, anak. At aalagaan natin ito araw-araw para lumaki siyang malusog at matibay." Habang nagdidilig sila ng puno, biglang tumawa si Emily. Isang tunay na tawa. Malakas, masaya, at walang bahid ng takot. Natigilan si Samuel. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya muli ang tawang iyon pagkatapos ng napakatagal na panahon. Ang tunog na yon ay mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng pera sa mundo. Niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit. "I love you, Emily," bulong niya. "I love you too, Papa," sagot ng bata. Isinubsob ang mukha sa kanyang dibdib. Niyakap niya ito ng mahigpit, nakatingin sa puno na kanilang bagong tanim at sa papasikat na araw sa abot-tanaw. Alam niyang mahaba pa ang kanilang lalakbayin sa landas ng paghilom. May mga peklat na mananatili. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Samuel ang kapayapaan. Hindi na siya si Samuel Bittencourt, ang CEO. Siya na ngayon si Samuel Bittencourt, ang papa ni Emily. At iyon lang ang titulong mahalaga.